Siklista, sugatan matapos masalpok ng papasaherong tricycle sa Kalibo. Tinatayang 500 dolphins na mataan sa coastal area ng Camansi Norte, Numancia. 319 na mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program sa Batan nakatanggap na ng ayuda. 400 mag-aaral ng Yapak Elementary School tumanggap ng school supplies mula sa mga donor. Taas sweldo, posibleng maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin ayon sa supermarket owners. Guro sa Davao de Oro, sugatan matapos pagtulungang bugbugin ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Akelco, nilinaw na hindi kumikita mula sa system loss charge. Broiler farm sa Batan, sinuspinde ang operasyon dahil sa mga violation. Bayan ng Kalibo, wala pang naitatalang kaso ng African Swine Fever. Quezon Memorial Circle, mayroon ng bagong part para sa mga alagang hayop. Magandang hapon, Provincia na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalita ang aming nakalap ngayong araw July 29, 2026. Sugatan ng siklista matapos masalpok ng papasaherong tricycle sa Kalibo, Aklan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng siklista matapos na masalpok ng papasaherong tricycle sa bayan ng Kalibo. Batay sa paunang investigasyon, patawid umano ang siklista sa naturang lugar habang paliko naman ng tricycle na mangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, nabasag ang windshield ng sidecar ng tricycle. Pinaniniwalaang ang mga bubog mula rito ang naging sani ng mga sugat na tinamo ng siklista. Agad namang rumusponde ang MDRMO Kalibo at nabigyan ng paunang lunas ang biktima bago isugod sa ospital. Kalaunan ay na-refer ito sa outpatient department para sa karagdagang gamutan. Dinala naman sa impila ng pulisya ang driver ng tricycle para sa karagdagang investigasyon. Sa ngayon ay nagkasundo na ang dalawang magkabilang panig. Ako sa Archie Briones at ito ang Kalibo Cable News. Namataan sa coastal area ng Camansi Norte, Numancia ang tinatayang 500 dolphins. May detalye sa balitang yan, si Rica Batista. Namataan ng tinatayang 500 dolphins sa coastal area ng Camansi Norte, Numancia. Nakita ang nasabing mga dolphin habang nagsasagawa ng status monitoring sa nasabing lugar. Ang aktibidad ay pinangunahan ng local government unit ng Numancia, katuwang ang Office of the Municipal Agriculturist o MASTAF at Bantay Dagat. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Lagpas 300 na mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program sa Batan nakatanggap na ng ayuda. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng Uplift Assistance Program sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Aklan bilang bahagi ng pagbibigay ng tulong at suporta sa mga Aklanon. Nakatanggap na ng ayuda ang 319 eligible poor at near poor household sa bayan ng Batan. Ito ay sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT, ang programang pang-social protection ng pamahalaan para sa mga mahihirap, near poor at low income na pamilyang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon o kabuo ang 12,000 pesos bawat sambahayan. Sa nasabing distribusyon, personal na ipinamahagi ang mga ayuda para sa buwan ng Hulyo habang ang mga susunod na buwan ay idideposito sa napiling digital bank o e-wallet ng bawat benepisyaryo upang maging mas mabilis at mas maginhawa ang pagtanggap ng kanilang ayuda. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Isang makabuluhang hakbang ang isinagawa sa Barangay Yapak Malay kung saan umabot sa 400 na mag-aaral ng Yapak Elementary School ang pinagkalooban ng libreng school supplies. May detalye sa balitang yan, si Ray Marchadasio.
Nakatanggap ng libreng school supplies ang nasa 400 mag-aaral ng Yapak Elementary School sa Barangay Yapak, Malay, Aklan sa isinagawang distribution activity na naglalayong suportahan ang kanilang pag-aaral sa pagbubukas ng bagong school year. Ang pamamahagi ng mga school supplies ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Bilyonaryo News Channel, Ferdy Salvador at kanyang pamilya sa pakikipagtulungan ng Discovery Boracay. Naging maayos ang pagsasagawa ng aktibidad kung saan nagbigay rin ng suporta ang mga barangay health workers at ang 2nd Aklan Mobile Police Force na tumulong upang matiyak ang maayos, ligtas at organisadong distribution ng mga school supplies. Sa pamamagitan ng simpleng pagbibigay ng school supplies ay malaking tulong sa mga mag-aaral at kanilang mga pamilya habang nagbibigay rin ng inspirasyon sa mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman patuloy na ipinapakita ang malasakit sa edukasyon at kapakanan ng mga kabataang Malaynon. Raymar Chedosio, Kalibo Cable News. Posibleng maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin sakaling maimplementa na ang pagtaas ng sweldo ayon sa supermarket owners. May detalye sa balitan yan, si Nika Batista. Posible umanong tumaas ang presyo ng ilang bilihin sakaling magkaroon ng taas sahod ang mga manggagawa ngayong Hulyo ayon sa mga may-ari ng mga supermarket. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Incorporated, maaaring magtaas ng presyo ang mga retailer upang matugunan ang karagdagang gastos sa operasyon. Posible aniyang umabot sa 7 hanggang 10% ang itaas ng presyo ng ilang produkto. Bukod sa dagdag sahod, nakakaapekto rin umano sa presyo ang mga bilihin, kuryente, produktong petrolyo at paghina ng piso kontra dolyar. Kabilang din sa mga nagpahayag ng pangamba ang ilang manufacturer ng sardinas at iba pang canned meat dahil sa tumataas na gastusin. Samantala, tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi tataas ang presyo ng basic at prime commodities na may suggested retail price dahil wala pa umanong formal na kahilingan mula sa mga manufacturer. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Guro sa Davao de Oro, sugatan matapos pagtulungang bugbugin ng mga estudyante sa loob ng paaralan. May detalye sa balitang yan, si Jelon Rosales. Isang guro ang nasugatan matapos umunong pagtulungang bugbugin ng dalawang estudyanteng magkapatid sa loob ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Ayon sa pulisya, nagsimula ang insidente matapos pagsabihan ng guro ang isang grade 10 student dahil sa pagsusuot ng hikaw na labag sa school policy. Nauwi umano ito sa pananakit nang makisali rin ang kapatid ng estudyante. Makikita rin sa video na nataranta at nagsisigawan na ang ilang mga mag-aaral sa nangyaring insidente. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng Department of Education ang insidente at dahil minor de edad ang mga sangkot sa kaguluhan, isinailalim na ang kaso sa Guidance Office at Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervention at legal na proseso. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Isang mahalagang paglilinaw ang inilabas ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO kaugnay sa system loss charge na kasama sa buwan ng singil ng kuryente ng mga consumer. May detalye sa balitan yan, si Andy Narce. Sa gitna ng mga tanong ng mga consumer tungkol sa system loss charge sa buwan ng singil ng kuryente, nilinaw ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO na bilang isang non-stock, non-profit electric cooperative, wala silang kinikita sa naturang singil. Nilinaw ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO na ang system loss charge na nakapaloob sa buwan ng singil ng kuryente ay isang pass-through charge na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act. Ayon sa kooperatiba, ginagamit ang naturang singil upang mabayaran ang halaga ng enerhiyang natural na nawawala habang ipinapadala at ipinamamahagi ang kuryente. Dahil dito, hindi umano ito nagiging kita ng AKELCO. Iginiit din ng kooperatiba na ang pagiging maasahan at abot kaya ng serbisyo ng kuryente ay isang sama-samang pananagutan ng iba't ibang sektor ng industriya ng enerhiya
at hindi lamang ng mga electric cooperative. Binigyan din pa ng Akelco na mananatili itong tapat sa mga prinsipyo ng transparency, accountability at responsableng pagpapatupad ng mga singil na inoprobahan ng ERC habang patuloy na isinusulong ang mga makatarungan at pangmatagalang hakbang para sa kapakanan ng mga member consumer owners at sa tuloy-tuloy, ligtas at maasahang serbisyo ng kuryente. Andy Narce, Kalibo Cable News. Pansamantalang isinara ng mga otoridad ang isang broiler farm sa Batan, Aklan matapos matuklasan ang iba't ibang paglabag sa mga batas. May detalye sa balitang yan, sina Liza Rosales. Kasunod ng inilabas na closure order, hinihintay ngayon ng mga otoridad ang pagsunod ng broiler farm sa mga itinakdang requirements bago ito muling payagang mag-operate. Inaatasan ngayon ang pamunuan ng broiler farm na itama ang mga natukoy na paglabag bago payagan ang muling pagbubukas ng kanilang operasyon. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng Estupendo Broiler Farm sa Barangay Angas, Batan, Aklan matapos maglabas ang mga otoridad ng Closure No. 2026-01. Inatasan ng pamunuan ng establishmento na agad isara ang pasilidad habang inaayos ang mga natukoy na paglabag. Kabilang sa mga nilabag ng broiler farm ang Municipal Solid Waste Management Ordinance No. 2022-01, Ecological Solid Waste Management Act, Philippine Clean Water Act, at Code on Sanitation of the Philippines. Ayon sa mga otoridad, ang hakbang ay tugon din sa matagal ng reklamo ng mga residente kaugnay ng pagdami ng langaw sa lugar na umuni nagdudulot ng banta sa kalusugan. Wala pang niitatalang kaso ng ASF ang bayan ng Kalibo sa kabila ng pagtaas ng kaso sa mga kalapit na probinsya. May detalye sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Nananatiling ligtas sa African swine fever ang bayan ng Kalibo habang sapat pa rin ang supply ng karne ng baboy sa mga pamilihan. Ayon sa Municipal Agricultural Office, Umao, wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa bayan at nananatili pa rin nasa ilalim ng Pink Zone Classification ang Kalibo. Kaya't patuloy na hinihikayat ng MAU ang mga hog raisers na magpatala sa livestock insurance upang may mapagkukunan ng ayuda sakaling maapektuhan ng sakit ang kanilang mga alagang baboy. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 100 pa lamang sa humigit kumulang 300 hanggang 400 na hog raisers sa bayan ang may livestock insurance. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News. Quezon Memorial Circle, mayroon ng bagong part para sa mga alagang hayop. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Mas magiging masaya na ang pamamasyal ng mga foreparents at kanilang mga alagang aso sa Quezon City matapos formal na buksan ng lokal na pamahalaan ang bagong dog park sa Quezon Memorial Circle. Layunin na proyekto na gawing mas pet-friendly ang lungsod at magbigay ng ligtas at maayos na lugar kung saan maaaring maglaro, mag-ehersisyo at makisalamuha ang mga alagang aso kasama ang kanilang mga amo. May mga litter bins, upuan at iba pang pasilidad ang parke upang maging komportable at malinis ang lugar para sa mga bisita at kanilang mga alagang hayop. Umaasa ang Quezon City Government na sa pamamagitan ng bagong dog park, mas mahihikayat ang responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop at mas mapapalakas ang ugnayan ng komunidad at ng kanilang mga fur babies. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Adeth Leonor Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, July 29, 2026. As of 8 a.m. kaganing aga, may duwa kataka LPA nga ginamonitor, isa sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility, kag ang isa ay yara sa sagwa sa aton nga par. So first, ang ini nga LPA nga sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate naton base sa mga available nga data nga yara siya sa may vicinity of Baaw, Camarines Sur. So, ang hindi nga LPA ay unlikely man ni mag-develop into a tropical depression kag wala man siya ti direkta nga epekto sa aton diri sa Western Visayas. And then, ang ikaduwa nga LPA nga gina-monitor naton nga sa sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate naton nini nga may kalayon 1,580 km east of Eastern Visayas. Ang ini nga LPA ay unlikely man nga mag-develop into a tropical depression o kon bagyo kag wala man ni siya ti direkta nga epekto sa aton diri sa Western Visayas.
And then, diri naman sa Western Visayas ay mag-experience kita sa generally fair weather condition pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga maghalin sa direksyon southwest to south nga magadalas ang makanay tubtub makasarangan na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally na sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:15 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:38 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update para sa mga dugang nga impormasyon ay bisitahan lang aton official website at www.bagong.pagasa.dosd.gov.ph pati na ang aton mga official social media accounts. Halin din may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madam Ugid nga salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Arie G. Briones at ito ang Kalibo Cable News.